Ito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Nasa higit 6.3 trillion 2025 national budget, aprobado na ng BICAM. Inaguri ang King of Pogo. Iimbitahan sa huling pagdinig ng Quadcom. Prosekusyon. Kokontrahin ng petition for bail ni Alice Guo sa Pasig Court. Sa MBC TV correspondence, ACT Teachers Party List Representative Castro, pinasisibak ng isang indigenous group. Sa MBC TV Sports, Manila MSW Mavericks dinomina ang Quezon City Dragons. At sa Showbiz Spotted, Janine Gutierrez ipinakilalang calendar girl ng isang kilalang liquor brand. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Naselyuhan na ngayong araw ang huling bersyon ng 2025 National Budget kasabay ng Bicameral Conference ng Senado at Kamara. Kabilang sa mga isinaalang-alang sa pagpupulong ay ang pinagdedebatihang pondo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Gayon din ang hiling ng karagdagang budget para sa Office of the Vice President. Ang naging hatol ng BICAM, tinutukan live ni Raymond Dadpaas. Raymond. Raymond? Babalikan na lang natin. Maya-maya ibabalikan lahat natin live dyan sa Manila Hotel si Raymond Dadpaas. Samantala, pinag-aaralan naman ng National Bureau of Investigation o NBI kung muli nitong ipapatawag si Vice President Sara Duterte matapos nitong hindi sumipot sa ikalawang pagkakataon. Ito ay kaugnay ng pinakawalan umano nitong death threat kina Pangulong Bongbong Marcos at asawa nitong si Liza Marcos, pati na rin kay House Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin ang mga detalye sa report ni Rovic Manuel. Pag-aaralan pa rin ng National Bureau of Investigation o NBI kung ipatatawag pang muli si Vice President Sara Duterte sa hearing kaugnay ng kaniyang death threat kay Pangulong Bongbong Marcos at ang banta umano sa kaniyang buhay. Ito ay kasunod ng pagkumpirma ng bise kanina sa pamamagitan ng kaniyang lawyer na hindi ito muling makadadalo sa pagdinig dahil sa ito ay may dadaluhan umanong Thanksgiving party. Sa panayam ng DZRH kay NBI Director Jamie Santiago, kasalukuyan na umano nilang tinitimbang kung justifiable nga ba ang dahilan ng bise sa ikalawang beses nitong hindi pagdalo. Sa tingin niyo po ba justifiable yon yung party? Yun pong pagpapadala niya ng sinasabi niya magpapadala na lang siya ng Abogado. kanyang affidavit. Affidavit. Opo, sasagutin yung mga iniisip naming katanungan ay okay na po yun. Although yung pag-attend sa party hindi namin matatanggap na justifiable because matagal na po itong naiset. Last week na naiset. Dagdag pa ni Santiago, dapat na dumalo ang isang tao tulad ng bise upang mabigyan linaw ang mga katanungan ng NBI sa mga naging pahayag nito sa publiko. Usually po, dapat umapir kayo sa amin personally para may mga katanungan kami, clarificatory questions na dapat namang malaman. Ngayon, kung ganun lang ang gagawin ninyo, ay parang nag-waive ka na sa karapatan mo na ilabas ang iyong side. Samantala, tiniyak naman ng NBI na muli nilang pag-aaralan ng ipinadalang affidavit ni Vice President Sara Duterte kung sapat na nga ba ito sa kanilang kailangan sa pag-iimbestiga. Titignan po namin yung papadala niyang statement, sworn statement, counter affidavit,
kung sufficiente na po ba yun. Nasagot yung mga gusto naming katanungan sa kanya. Oo. Kasama na po, lagi ko pong sinasabi, kasama po yung gusto naming imbestigahan, yung sinasabi niyang may threat sa kanyang buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kasabay naman ang pagtatapos ng mga pagdinig kaugnay ng Pogo, ipatatawag ng House Quad Committee ang binansagang King of Pogo na si Richard Lim. Ayon pa kay Quadcom Chairman Robert Ace Barbers, posibleng ipatawag muli si Mayor Alice Guo kasunod ng development na ito. Ang mga detalye tinutukan ni Milky Rigunan. Imbitahan ng House Quad Committee ang sinasabing King of Pogo na si Richard Lim. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, chairman ng Quadcom, isasabay ito sa pagtatapos ng hearing bukas ng komite sa issue ng Pogo. Sabi ni Barbers, ang impormasyon ay nakuha ni Santa Rosa Representative Dan Fernandez kaya imbitahan nila si Lim. Ayon kay Barbers, noon pa sanang nakaraang linggo, ite-terminate nila ang pagdinig sa issue ng Pogo. Pero dahil nga sa pinakauling impormasyon na merong King of all Kings of Pogo, imbitahan nila si Lim para magpaliwanag. Dagdag pa ni Barbers, kung hindi magkakaroon ng problema sa schedule ng mga court hearing, muli rin nilang padadaluhin si Alice Guo. Narito si Congressman Robert Ace Barbers. Because of the recent revelation and information na merong certain Richard Lim at saka certain personality na King of all kings ng Pogo. Yun ang sabi nila eh. So, and si Chairman Dan Fernandez would like us to invite this person para matapos namin ito, ma-terminate na rin namin. Una rito, sinabi ni Barbers, inaaral din ng Quadcom kung ano na ang mangyayari sa contempt order laban naman kay dating Duterte Presidential Spokesman Harry Roque. Oras kasi na i-terminate nilang usapin ng Pogo, automatic din na malilift o maalis ang ipinataw na contempt order laban sa mga individual. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalikan natin ang mga kaganapan sa kasalukuyang ginaganap na bicameral conference. Ukol pa rin yan sa hatol ng BICAM sa 2025 national budget. Live sa Manila Hotel, Raymond Dadpaas. Raymond, ano namang mga kaganapan dyan? Mabilis na naprobahan ang Bicameral Conference Committee report hinggil sa 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Ito ay sa ginanap na BICAM meeting ng Senate at House panel sa Manila Hotel sa pangunguna ni na Senate President Francis C. Escudero at Speaker Martin Romualdez at sina Senator Grace Poe ng Senate Committee on Finance at Congressman Elizalde Co ng House Committee on Appropriations. Sa panig ng Senado ay naprobahan ito kasunod ng motion ni Senator Joel Villanueva habang sa Kamara ay sa motion ni Majority Leader Manix Dalipe. Hindi pumirma si Senator Ronald Batu de la Rosa sa BICAM report dahil hindi nasunod ang unang napagkasunduan. Nabigyan muna sila ng sapat na panahon upang basahin at pag-aralan ng final BICAM report. Mamayang hapon ay nasahan ng mararati pa ito sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Narito ang bahagi ng approval ng budget. Again, there's a motion to approve on the Senate. The disagreeing votes on House Bill number 10800. Yes. Will anybody second the motion? Let me reiterate again my seconding motion, Madam Chair. Thank you, because we were interrupted. I just wanted to make sure that you're still giving your motion. I am not changing my after mind. hearing Senator Biggs and Senator Risa. Thank you. Okay, with that on the part of the Senate, the Bicameral Conference Committee report is hereby approved and adopted. Ito si para sa MBC Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinos. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Isinailalim naman sa state of calamity ang Siargao at Bukas Grande Island sa Surigao del Norte kasunod ng malawakang power outage.
11 araw nang walang kuryente sa lugar matapos magkaroon ng problema ang submarine cable na nagsusupply ng kuryente sa isla. Ayon kay Governor Robert Barbers, makatutulong ang pondong ilalabas kasunod ng deklarasyon para sa economic losses na dulot ng higit 1 linggo ng blackout. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pag-inspeksyon ng Sieralco sa 1.9 kilometrong submarine cable para matunton ang nasirang bahagi ng linya ng kuryente. Samantala, kokontrahin ng prosecution sa Pasig Regional Trial Court ngayong araw ang petisyon ni Dismiss Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na makapagpiyansa. Ang dahilan kung bakit ihahatid sa atin live ni Edniel Parosa. Edniel? Nagsimula na itong panibagong pagdinig ng Pasig Regional Trial Court para sa hirit ni dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na makapagpiyansa sa kasong qualified human trafficking. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, formal na magsusumiti ng mga ebidensya, prosekusyon para kontrahin ang petition for bail ni Guo. Sa bahagi naman ng akusado, sinabi ng kanyang legal counsel na si Attorney Nicole Hamilla ay inaasahan nilang maghaharap ng saksi ang kabilang panig. Kinumpirma ni Hamilla sa DZRH News na via Zoom lang itong pagdalo ni Guo sa hearing habang siya ay nakapit sa Pasig City Female Dormitory. Una nang iginit ng kampo na mahina ang kaso ng PAOK at CIDG para madiin siya sa non-bailable na kaso. Kaugnay ng umunay koneksyon sa illegal na pogo. Pumaharap din sa hiwalay na kasong graft sido sa Valenzuela RTC pero ito ay bailable. Sa ngayon, naka-lunch break pa lamang itong hearing dito sa Pasig RTC at tabayaran natin ang magiging resulta ng inisyal kung hindi man ay hatol na ng korte kung papayagan ba itong hirit na bail ng akusado. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Patuloy na ipinapakita ng Manila MSW Mavericks ang kanilang dominasyon sa Sharks Arena matapos talunin ng Quezon City Dragons sa Game 11 ng kauna-unahang Pro Billiards League sa Pilipinas na SBA. Ating balikan ang intense full action sa report ni Matchpoint Mili Borja. Isang linggo na lang bago ang Championship Week, patuloy na pinapatunayan ng Manila MSW Mavericks kung bakit sila kabilang sa best two teams sa unang season ng SBA. Dinumina kasi ng Mavericks ang Quezon City Dragons sa Game 11 series kung saan nakuha nito ang 4-5 laro. Na-sweep ng Manila ang Day 1 King of the Hill na sinundan ng Sharks doubles, 1-1 sa Day 3 at ang muling tapatan sa Sharks doubles sa Day 4. Kaya naman kahit naipanalo ng Dragons ang huling King of the Hill match, hindi ito naging sapat para tuluyang makuha ng Mavericks ang 75 overall points. Hinirang bilang Player of the Week si John Albert Docloy Refule with 4 break and runs, 22 racks won, 67% na win rating at 86% na overall rating. Para sa mga interesadong matunghayan live ang naturang intense full action, libre itong mapapanood sa Sharks Arena in Sports Bar sa Tomas Morato sa Quezon City mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Bilang ng mga inilikas dahil sa pagputok ng kanlaon, umakyat pa sa higit 11,000. Posibleng lahar mula sa bulkan, pinaghahandaan na. Sa MBC TV Global Headlines, wildfire sumiklab sa California. Mahigit 10,000 residente inilikas. Sa MBC TV Sports, trilogy fight ni Joshua Pasio at Jared Brooks gaganapin sa Pebrero. At sa Showbiz Spotted, OPM folk pop band Ben & Ben tampok sa digital billboard ng Times Square sa New York City. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Halos 2 araw matapos ang pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon, pumalo na sa higit 11,000 individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Kasabay nito, pinaghahandaan na rin daw ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang magiging hakbang ng ahensya kung sakaling tumagas ang lahar kasunod ng mga pag-ulan sa lugar. Narito ang report ni Wina Hesoro. Umabot na sa mahigit 11,000 katao o nasa 3,000 pamilya ang nasa evacuation centers matapos itaas ang Alert Level 3 sa Bulkang Kanlaon kasunod ng pagputok nito noong Lunes. Ang bilang na nabanggit ay mula sa target na 54,000 na mailikas palayo sa 6-kilometer danger zone lalo na sa mga bayan ng La Castellana, Negros Occidental at Kanlaon, Negros Oriental. Sa ngayon, tiniyak ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, ang chairman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, na nagsasagawa na ng scenario building ang mga opisyal sa Campo Aguinaldo para matukoy ang gagawin sakaling rumagasa ang lahar. Kaugnay ito sa pinangangambahang tumagas ang lahar mula sa bulkan dahil umulan ng malakas sa katimugang bahagi ng Kanlaon mula kahapon. Samantala sa panayam kay Direktor Teresito Bacolcol ng FIVOC sa programang Damdaming Bayan, sinabi nito na posibleng magkaroon ng mapaminsalang pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa mga darating na linggo. Actually, yun lang din yun. Explosive eruption, it's a major eruption. Alright. So, ngayon kung itataas ba natin, we are closely monitoring Kanlaon Volcano. Yung alert level 3, ibig sabihin po nun, there is a possibility of hazardous eruption in the coming weeks. Sa nakalipas na 24 na oras, nakapagtala ang FIVOX ng 31 volcanic earthquake sa Kanlaon kung saan mas mataas ito kaysa sa naitalang 19 lamang noong nakaraang araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Niyanig ng 2 magkahiwalay na lindol ang bahagi ng Davao Occidental kaninang umaga. Ayon sa FIVOX, tumama ang magnitude 4.9 na lindol sa karagatang sakop ng Jose Abad Santos. Magnitude 5.2 na lindol naman ang yumanig sa karagatang sakop ng Sarangani. Wala namang naitalang pinsala dahil sa 2 lindol, pero posible pa rin ang mga aftershocks sa bahagi ng Sarangani. Samantala, binigyang pagkilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang 11 overseas Filipinos at 2 organisasyon na nagbigay karangalan sa bansa sa kani-kanilang mga larangan. Para sa Pangulo, simbolo aniya sila ng pag-asa para sa bawat Pilipino na mahikayat na gumawa ng pagbabago sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Magbabalita si Leth Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggagawad ng Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Ang programang ito sa ilalim ng Commission on Filipino Overseas ay kinukonsiderang pinakamataas na parangal na iginagawad sa mga individual at organisasyon na nakabase sa labas ng Pilipinas na nakapagbigay ng mahahalagang kontribusyon para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng kani-kanilang propesyon at pagkakawang gawa. 11 individual at 2 organisasyon ang tumanggap ng parangal kabilang ang Philippine Nurses Association of New York at the Neurosurgery Outreach Foundation na parehong nakabase sa Amerika. 4 na kategorya ang awards, ang lingkod sa kapwa Pilipino, pamana ng Pilipino, banaag at kaanib ng bayan. Sa kanyang talumpati, pinuri ng Pangulo ang natatanging adhikain ng mga awardee para sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay sa kanilang mga komunidad. Your stories continue to inspire us to make a difference and to rise above whatever adversity we face. Salamat po sa ipamalas ninyong kabayanihan at kakayahan na nagbigay karangalan sa ating bansa, sa ating mga kababayan at sa Republika ng Pilipinas. Pinasalamatan rin ni Pangulong Marcos ang mga dayuhang individual at organisasyon sa pagpapakita ng suporta, malasakit at pag-aalaga sa overseas Filipino communities. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tatlong weather systems pa rin ang umiiral sa halos bawat sulok ng Pilipinas. Hanging amihan ang patuloy na nagdadala ng malamig na temperatura at may hinang pag-ulan sa Cagayan Valley at malaking bahagi ng Cordillera. Asahan naman ang malalakas na buhos ng ulan sa Central at Southern Luzon dahil sa epekto ng shear line. Kasama rito ang Metro Manila, Calabarzon, Nueva Ecija at coastal areas ng Kabikulan, kabilang ang Catanduanes at Camarines provinces. Samantala, nagbabalik ang mainit na easterlies na siya namang magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Makararanas sa mga pag-ulan ng Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao Provinces, gayon din ang Negros Islands na apektado rin ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Sa pagtaya ng Pag-asa, inaasahang magpapatuloy ang epekto ng amihan sa Hilaga at mga pag-ulang dulot ng shear line sa Central at Southern Luzon sa mga susunod na araw. Mapapadalas na rin ang thunderstorm sa Visayas at Mindanao, bunsod ng easterlies o intertropical convergence zone, habang wala pa ring bagyong inaasahang papasok sa loob ng ating area of responsibility sa pagpasok ng weekend. Sa iba pang balita, tiniyak naman ng pambansang pulisya ang police visibility sa mga lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela upang mapanatili ang maayos at matahimik na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang balitang yan tinutukan ni Edwin Duque. Tiniyak ni NPD Director Police Colonel Josepino Ligan, sapat ang pwersa ng kapulisan na nakakalat sa 4 na sulok ng Kamanaba ngayong Kapaskuhan. Ito ay kasabay ng pagdiriwang ng Kapaskuhan ngayong taon. Sinabi ng opisyal na bagamat inaasahan na yung kaliwat ka ng mga selebrasyon, nakantabay pa rin ang pwersa ng PNP sa iba't ibang lugar upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Naglabas na rin ito ng kautusan sa kanyang 4 na chief of police sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela na magkaroon ng matinding police visibility. Sinabi ni Ligan ang Pasko ay mananatiling simbolo ng pag-asa at pagkakaisa at kasiyahan sa bawat Pilipino. Tiniyak din ng opisyal na kaisa ang mga residente ng Kamanaba, ang mga pulis sa 24/7 na pagsasagawa ng patrol sa mga lansangan upang patiyak, partikular na ang mataong lugar at matiyak ang kaligtasan. Sa katunayan na niya ay nakipag-ugnayan na sila sa mga negosyante o may-ari ng mga establishmento upang maiwasan na rin ang anumang krimen ngayong holiday season. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinasok ng mga residente sa Syria ang isang abandonadong kulungan kung saan pinaniniwalaang dinala ang mga nadakip at pinatay na sibilyan ng nagdaang diktatorial. Umaasa kasi ang mga ito na mahanap ang mga labi ng kanilang mahal sa buhay na biktima ng nagdaang administrasyon doon. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Syria. Pinasok ng mga residente ang isang abandonadong kulungan kung saan pinaniniwala ang dinala ang mga nadakip noon na sibilyan at tinorture sa ilalim ng administrasyon ni Bashar al-Assad upang hanapin ang mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Dito natagpuan ng mga pira-piraso, agnas at nabubulok na mga katawan na siyang kumumpirma mula sa sinasabing mass execution ng nagdaang administrasyon. Samantala, balita naman mula sa Taiwan, mas pinaigting pa ng bansang Taiwan ang kanilang pagbabantay matapos ipadala ang pinakamalaking Chinese naval fleet sa bahagi ng West Philippine Sea na malapit sa kanilang bansa. Ayon sa Taiwan Defense Ministry, ito na ang pinakamalaking Chinese maritime mobilization na isinagawa ng China matapos ang 3 dekada kung saan ang pinaniniwala ang dahilan ay ang pakikipag-ugnayan nito sa Estados Unidos. Sa iba pang balita, muli na namang sumiklab ang isang wildfire sa California, USA kung saan nadamay ang mahigit 1,000 ektaryang lupa dulot ng malakas na hangin. Presahang namang inilikas sa nasa 10,000 residente matapos madami ang ilan sa mga bahay na tinupok ng apoy. Wala namang napaulat na nasugatan o namatay sa nangyaring insidente. At iyan ang 1 minutong hatid ng mga pinakamainit at napapanong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Isa na namang Filipino act ang bumida sa iconic New York Times Square billboard. At yan ay ang award-winning folk pop band na Ben & Ben. Silipin natin yan sa Showbiz Report na ito. Just in time, bago ang The Traveler Across Dimensions concert ng Ben & Ben, featured ang folk pop band sa digital billboard ng Times Square sa New York City. Ang naturang milestone ibinahagi ng 9-piece band sa isang Instagram post with a caption, "Ma, nasa Times Square na yung album, hope to make you proud." Dahil dito, bumuhos naman ang pagbati mula sa liwanag of fans ng banda. Kasabay niya, nagpasalamat din ng Ben & Ben sa music streaming platform na Spotify. And speaking of Spotify, mga gunita na po mga lawas sa inilabas na listahan ng top Filipino groups of 2024 ang Ben & Ben. Habang kamakailan lang, nasungkit nito ang titulong Most Streamed Artist sa 37th Awit Awards. Ang The Traveler Across Dimensions ay ang ikatlong studio album ng Ben & Ben na nakatakdang mag-concert sa December 14 sa Mall of Asia Arena. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. SRI ng mga guro, pinatataasan ni PBBM sa DBM at DepEd. MBC TV correspondents, top 1 most wanted sa kasong rape sa Northern Samar, arestado. Sa experts' opinion, estado ng weather forecasting sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Alamin. At sa MBC TV Sports, trilogy fight ni na Joshua Pasio at Jared Brooks gaganapin sa Pebrero. At sa Showbiz Spotted, Janine Gutierrez, ipinakilalang calendar girl para sa mga bagong produkto ng isang kilalang liquor brand. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, magandang balita para sa mga guro. Pinatataasan kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang Service Recognition Incentive o SRI ng public school teachers. Ito ang iniutos ng Pangulo sa Department of Budget and Management at Department of Education o DepEd bilang pagkilala sa hirap at sakripisyo ng mga ito para sa kinabukasan ng bansa. Narito ang report ni Rose Babiera. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Budget and Management o DBM at Department of Education o DepEd na itaas ang Service Recognition Incentive o SRI ng mga guro sa pampublikong paaralan ngayong taon. Nang tanungin ukol sa kanyang komento sa SRI sa isang ambush interview, tinawag ng Pangulo na special category ang mga guro. Kaya nararapat lang mga aniya na dagdagan ang insentibo na natatanggap ng mga ito. Teachers are a special category, so we have to handle that individually. Target ng pamahalaan na maitaas ang SRI ng higit sa 1 milyong DepEd personnel sa 20,000 pesos mula sa kasalukuyang 18,000 pesos. Pinatitiyak ni PBBM sa DBM at DepEd na mailunsad ito nang hindi naaapektuhan ang mga natitirang mga fiscal responsibility. Inaasahan na maglalabas ang kagawaran ng anunsyo ukol sa implementasyon at timeline ng increased SRI kapag naisapanalisan nito ang pagbabudget. Pinasalamatan naman ni Education Secretary Sonny Angara ang direktibang ito mula sa Presidente na ani ay binibigyang diin ang papel ng mga guro sa paghubog sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinasisibak naman ng isang indigenous group mula sa Davao del Norte, si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro mula sa Kamara dahil umano sa kaso ng child abuse. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa mga probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao del Norte. Naisipatanggal ng mga tribal leaders ng Talaingo, Davao del Norte si ACT Teachers Representative Franz Castro. Ayon sa IP leaders, walang karapatan si Castro na manatiling congresswoman mula nang siya ay nahatulan sa kasong child abuse. Ayon kay Dato Alan Causing, malaki ang pinsala na dala ni Castro at ang kanyang mga kasamahan sa ginawang pangre-recruit sa kanilang tribo. Ipinunto ni Dato Causing na walang kapatawaran ang ginawa ni Castro at iba pang legal front ng CPP, NPA, NDF sa Kamara. Si Castro ay dineklara
bilang persona non grata ng tribong Ubo-Manubo at mga kaanib nito. Ayon kay Attorney Israelito Torion, kung saan sinamahan nito ang mga IP na itulak ang isang House Ethics complaint na kinakailangan na aksyonan ng Kamara. Ang reklamo ng IP Center kailangan ding isailalim sa investigasyon ang nasabing kongresista. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog naman ng otoridad ng Rosario Municipal Police Station ang tinuturing na top 1 most wanted person sa lalawigan ng Northern Samar dahil sa kasong panggagahasa. Ayon sa report ng malaman, ang otoridad ang kinaruruunan o pinagtataguan ito. Agad nindulun sa operasyon na pinangungunahan ni Police Major Noel Unay, officer in charge. Ang akusado ay isang 31 anyos, walang trabaho at residente ng naturang bayan ng Rosario, Northern Samar. Sa bisa ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Branch 19 sa Catarman ay inaristo na sabing akusado. Ayon sa ulat ay walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing suspect. Sa ngayon ay nakakulong na ito sa Rosario Municipal Police Station. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng mga Tarim Police Station ang suspect na si Ruel Agbuña, 38 anyos, welder at residente ng Barangay Umangan, mga Tarim, isang street level individual matapos itong mahuli sa buy-bust operation. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Mark Ryan Taminaya, alas 12:55 ng madaling araw kanina, nakipagtagpo ang suspect sa kanilang asset sa Barangay Parian ng nasabing bayan at dito nagkaabutan ng illegal na droga at mark money at agad itong pinusasan. Nabawi ang mark money sa suspect at ang isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na nasamsam dito ay may timbang na humigit kumulang 0.15 grams at may street drug price na 1,020 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na asunto ngayon ng suspect na si Agbuya. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RS38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para naman po sa experts' opinion, mahalaga ang papel ng weather forecasting sa kaligtasan ng bawat individual, lalo na tuwing panahon ng bagyo. Nagsisilbi itong basihan sa mga paghahanda na dapat nating gawin upang maprotektahan ang ating mga sarili kung sumapit man ang dilubyo. Pero maasahan nga ba natin ang ulat na ilalabas ng DOST Pag-asa? Ang paliwanag ng ating State Weather Bureau, tutukan sa exclusive snippet na ito ni Arnold Herrera. Tuwing may bagyo o sama ng panahon ang pumapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, tutok ang publiko sa mga anunsyong inilalabas ng DOST Pag-asa, ang ating State Weather Bureau. Sa tulong ng ahensya na paghahandaan ng ordinaryong mamamayan ang nakaambang pinsala ng bawat bagyong pumapasok sa loob ng ating teritoryo at mapanatili ang ating kaligtasan. Pero kumusta na nga ba ang estado ng weather forecasting sa ating bansa? So far kasi, bawat bansa po, may kanya-kanya po tayong way to gauge our performance. At so far kung sa international standards naman po, katulad ng error ng bagyo, ay sumusunod naman po tayo sa kanilang standard. And so far ay okay naman din po yung ating performance based on that standard. For example, sa atin, since mas madami yung bagyo na pumapasok, so ibig sabihin, mas in a way, mas nakakabisa natin yung pagtatrack ng bagyo, lalo na pag malapit na po sa atin. Sa aking panayam kay Ms. Loredine Galicia, weather specialist ng DOST Pag-asa, well-calibrated at updated ang kanilang mga instrumento, kaya kumpiyansa ang kanilang ahensya sa paghatid ng ulat panahon at iba pang datos. Paglilinaw pa nito, hindi dapat mabahala ang publiko sa napapadalas na pagtaas ng tropical cyclone wind warnings sa signals number 4 at 5 dahil hindi ito nangangahulugan na lahat ng bagyong dumaraan sa bansa ay mas malakas na kumpara dati. Nag-update po kasi tayo ng ating category ng bagyo. Dati po kasi yung ating super typhoon, masasabi po natin super typhoon kapag na-reach po niya yung 220 up
or mas mataas sa 220 kilometers per hour na maximum sustained winds. In-update po natin ito based sa demands at based sa situations natin dito sa Pilipinas. Maliban sa pagsunod sa global at international standards, magsisilbi rin anya itong precautionary measure para sa mga kababayan natin na mas maging alisto at paghandaan ang mga posibleng maging pinsala ng bagyo. Tuloy-tuloy na ang trilogy match sa pagitan ng Filipino fighter na si Joshua Pasio sa American rival nitong si Jared Brooks. Yan ang inanunsyo ng One Championship. 11 buwan makalipas ang kontrobersyal na laban ng dalawa. Ang mga detalye ay ihatid sa atin ni Matchpoint Mili Borja. Mangyayari na ang inaasam na trilogy match sa pagitan ng Filipino mixed martial arts star na si Joshua Pasio sa American fighter na si Jared Brooks. Sa anunsyo ng One Championship, muling maghaharap ang dalawa bilang co-main event sa 171 Qatar na gaganapin sa February 2025 para sa One Strawweight MMA World Championship. Magugunitang Marso ngayong taon nang magharap ang dalawa sa 166 kung saan nakuha ni Pasio ang titulo matapos madisqualify ni Brooks dahil sa illegal headslam. Bagamat nakuha ng Filipino fighter ang titulo, hindi pa rin ito nakasabak sa panibagong laban dahil sa inindang knee injury. Habang patuloy naman ang pagsabak ni Brooks sa circle kung saan ito nakuha ang One Interim Strawweight MMA World title. Samantala, magsisilbing headliner ng event para sa One Bantamweight Kickboxing World title sina Jonathan the General Haggerty at Chinese striking star Wei Rui. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng showbiz, formal nang ipinakilala ng isang kilalang liquor brand sa bansa ang kanilang bagong calendar girl. At kasabay nito, inilabas na rin ng nasabing kumpanya ang kanilang mga bagong produkto na swak ngayong holiday season kung saan kabi-kabilang parties at celebrations. Narito ang showbiz report ni Rovic Manuel. Formal nang ipinakilala ng isa sa pinakamalaking alcoholic beverage company sa Pilipinas, ang Asia Brewery Incorporated o ABI, ang kanilang 4 na mga bagong produkto. Kasabay nito, nilaunch na rin ng nasabing kumpanya ang kanilang bagong calendar girl ngayong taong 2025. Ipinakilala na ang Filipina actress na si Janine Gutierrez bilang 2025 calendar girl ng isa sa kilalang liquor brand sa Pilipinas, ang Asia Brewery Incorporated o ABI. It's such an honor and I'm so excited. I've been so excited about this day for the past few weeks, the past few months, and to finally share it in person here with you is such a happy moment for me, and I'm so grateful to ABI and to launch these new exciting products with you guys today. Kasabay nito ay pinakita na rin ng ABI sa publiko ang kanilang mga bagong produkto na tiyak tatangkilikin ng marami. Ayon sa aktres, tulad ng pag-arte, na-enjoy rin daw umano nito ang pagiging calendar girl dahil sa iba't ibang karakter rin ng kaniyang ginampanan kasabay ng paglalabas ng mga bagong produkto ng ABI. Making a calendar is really special because it marks the start of a new year, a new chapter, and you open the 2025 with a bang. And this concept was extra exciting because we're launching new products with different personalities. So parang we kind of got to play around with different characters and different themes. So sobrang saya talaga. Nang tanungin naman ang aktres sa paborito nitong pose and design sa 4 na kalendaryo, everything is so different na it's hard to choose. But I guess if I had to choose one, just because ito yung malapit talaga sa personality ko, it would be Pacific Sun. Samantala ayon sa ABI, napili nila bilang 2025 calendar girl si Janine ay dahil sa pagkakaroon nito ng fierce personality na sumasalamin sa kumpanya at mga bagong produktong inilabas nila. Not because she's very beautiful and sexy, but because it's her personality. And very timely because we are launching a lot of products for 2025 that has different personalities, different flavors. So it's very aligned with Janine's personality and her versatility as an actress. Matatandaan na minsan na ring naging mukha ng ilang magazine covers at naging calendar girl din ng isang motor oil brand si Janine. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan ang mga nakalap naming balita ngayong Miyerkules. Pero bago po tayo magpaalam, mayroon na lamang tayong 14 days bago magpasko. Sa ngalan po ni Yuval Reyes, ako po si Angelica Cosme. At sa ngalan ni Miss Karen Oyong, ako po si Rose Babiera. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.